Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Hi guys! Ako si Nomer at ito ang unang episode ng ating 4th year anniversary. Para sa ika-4 nating taon, naisipan kong gumawa ng episode na pinakamalapit sa aking puso. Yan ay ang usapin ng wildlife conservation. Ang wildlife conservation ay ang tumatalakay sa problema na kinahaharap ng mga hayop na nanganganib ng maubos at kung paano sila muling pararamihin. Sa madaling salita, bida rito ang mga endangered animals. Kung ano ang dahilan ng kanilang pagkaubos, yan ang ating pag-uusapan for today's episode. Pero bago ang lahat, dapat niyong pindutin ang like at subscribe button para lumakas pa ang ating channel. Simulan natin ang kwentuhan sa kung ano nga ba ang salitang endangered species. Kapag tinawag na endangered species ang isang hayop, ibig sabihin ay malapit ng maubos ang kanilang populasyon. Sa ngayon, mayroong 8 milyong uri ng hayop ang nagkalat sa bawat sulok ng mundo. 4 na milyon rito o kalahati ng buong populasyon ng mga hayop ay nanganganib ng maubos. Ang halimbawa nito ay ang Philippine Eagle. Endangered ito dahil kaunti na lang sila sa Pilipinas. Ayon sa pag-aaral ng mga siyentipiko, nasa 100 uri ng hayop ang tuluyan ng nauubos o yung dinideklarang extinct kada taon. Kapag sinabing extinct, tumutukoy ito sa naubos na lahi ng hayop. Ang halimbawa ng extinct ay ang mga dinosaurs. Extinct na ang mga dinosaur dahil nalipol ang kanilang populasyon simula nang tumama ang bulalakaw sa mundo, ilang milyong taon na ang nakalipas. Ito ang pagkakaiba ng endangered at extinct. Ang endangered animals ay may natitira pang kakaunting buhay na populasyon, samantala ang extinct naman ay ubos na talaga at wala ng buhay sa kanilang angkan. Noong nakaraang taon lang, dineklarang extinct ang Negros fruit dove na matatagpuan lamang sa Pilipinas. Kung tutuusin, maraming kwalifikasyon na kailangang pagdaanan ng hayop bago pa ito maging extinct. Una ay ang least concern. Ito yung kategorya ng hayop na sagana sa populasyon at hindi basta-basta mauubos. Ang mga hayop na nasa kategorya ng least concern ay ang daga, maya at tilapia. Pangalawang kategorya ay near threatened. Ito yung mga hayop na nagkalat rin ng populasyon, ngunit maaaring mabawasan dahil sa maraming banta. Ang halimbawa nito ay ang dolphin, paniki at tikling. Kumbaga marami pa rin sila, ngunit sa dami ng nangahunting sa kanila, baka maubos na rin sila. Pangatlong kategorya ay ang vulnerable. Ito yung mga hayop na naobserbahang napapabilis ang pagkaubos ng populasyon. Ang halimbawa nito ay Philippine warty pig, binturong at dugong. Ang susunod ay ang endangered. Ito yung mga hayop na sobrang kakaunti na lang ang populasyon sa mundo. Ang halimbawa nito ay pilandok, Philippine macaque at Visayan leopard cat. Ang sumunod na kategorya ay critically endangered. Ito naman ang tawag sa hayop kapag sobrang konti na lang ang natitirang populasyon sa wild. Mas malala pa ito sa kategorya ng endangered. Ang halimbawa nito ay balintong, Visayan warty pig at tamaraw. Masama rito kung umabot sa extinct in the wild ang hayop. Ito yung mga hayop na naubos na sa wild, ngunit may natitira pang buhay sa pangangalaga ng ibang tao. Ang halimbawa nito ay ang South China tiger. Ubos na ang lahi ng tiger na ito sa gubat ng China, ngunit may natitira pang buhay nito sa mga zoo at sa farm ng mga tao na nag-aalaga nito. Ganon din ang Spixes macau. Ubos na rin ang lahi ng Spixes macau sa gubat ng Brazil, ngunit pwede ka pa rin makakita nito sa mga zoos at private collector. Ang susunod na kategorya ay ang pinakamalala. Yan ay ang extinct. Kapag ang hayop ay dineklarang extinct, ibig sabihin nito ay finish na, game over na, dahil tuluyan ng naubos ang kanilang populasyon. Ang halimbawa nito ay Tasmanian wolf, Western black rhino at Pinta giant tortoise, mga hayop na hindi na natin maibabalik pa. Ito ngayon ang 7 kwalifikasyon na gumagabay sa mga scientists para pag-aralan ang populasyon ng mga hayop.
Sana ay huwag nating paabutin sa vulnerable hanggang sa ma-extinct ang mga hayop dahil mahirap na muling paramihin ang populasyon ng hayop kapag nangaunti ito. Ngayon, maaaring iniisip nyo kung bakit kailangan nating iligtas ang mga hayop. Alam nyo kung bakit? Ang mga hayop kasi ay mahalaga sa buhay ng mga tao. Gaya ng mga bubuyog. Alam mo ba na kalahati ng lahat ng prutas sa mundo ay na-pollinate ng mga insektong ito? Kung wala mga bubuyog, hindi na magiging prutas ang mga bulaklak. Kapag nabawasan ang supply ng prutas, siguradong marami ang tao na magugutom. Isa pang mahalagang hayop ay ang corals. Yang mga parang makukulay na bato sa sahig ng dagat ay ang corals at isa itong uri ng hayop. Kapag nawala ang mga corals, tiyak na mauubos ang mga isda sa dagat. Yan ay dahil sa ang mga corals ay ang tahanan at bahay itlugan ng mga isda. Kapag nabawasan ang mga isda, maraming tao ang mawawala ng kabuhayan at tiyak na magugutom. Ngayon, maraming dahilan kung bakit nauubos ang mga hayop. Nariyan ang climate change o pagbabago ng panahon, deforestation o pagkasira ng gubat, pangangaso, pagdami ng syudad at ang polusyon. Ayon sa mga siyentipiko, merong 6 na dahilan kung bakit nauubos ang mga hayop. Una ay ang habitat destruction o ang pagkasira ng kanilang tahanan. Kada taon, napakaraming puno ang pinuputol kaya palawak ng palawak ang mga sinisirang gubat. Dahil dyan, nawawala ng tahanan ang mga kawawang hayop. Ang sunod ay ang polusyon. Dahil sa dami ng tao sa mundo, marami sa ating basura ay diretso tapon sa tabing dagat at ilog. Kaya naman unti-unting dumudumi ang ating paligid at apektado rito ang mga hayop. Pangatlo ay ang climate change. Ang climate change ay ang pabago-bagong panahon. Ang dating panahon ng tag-init, ngayon ay may malakas na bagyo. Samantalang ang dating buwan ng tag-ulan ay naging buwan ng tagtuyot. Tuloy, kung ano-anong sakuna at dilubyo ang nagaganap sa mundo at pinakaapektado rito ang mga hayop. Next ay ang overfishing at overhunting. Walang pakundangan ng mga tao sa panguhuli ng mga isda, kaya halos maubos ang likas na yaman ng karagatan. Ganon din sa lupa, panay ang panghahunting ng mga tao sa mga kawawang hayop, kaya mabilis na nauubos ang kanilang populasyon. Ang panghuli ay ang invasive species. Ito yung mga hayop na hindi naman native sa isang lugar, ngunit hinayaang magparami. Ang halimbawa nito ay tilapia. Hindi ito native sa Pilipinas dahil ang mga tilapia ay nanggaling pa sa Africa. Nang dumami ang tilapia sa ilog ng Pinas, inagawan nila ng pagkain at teritoryo ang mga native nating isda. Kaya naman maraming original at lokal na isda sa Pinas ang unti-unting naubos dahil sa pagdami ng invasive species na tilapia. Ito ang tanong ko sa inyo. Ano ang mga pwede mong gawin para pigilan ang pagkaubos ng mga hayop? Ang sagot, sobrang daming paraan. Ang pinakasimpleng paraan para makatulong sa mga endangered animals ay ang palawakin natin ang ating kaalaman tungkol sa kalikasan. Alamin natin kung ano ang mga hayop na malapit ng maubos at bakit ito nangyayari. I-share natin sa ating mga kaibigan kung ano ang mga hayop na dapat nating pangalagaan at ibahagi kung paano tayo makakatulong. Maging responsable tayo sa pagtapon ng basura. Kung meron kang ekstrang oras, pwede kang magboluntaryo sa paglilinis ng kalikasan. Huwag mo ring pakakawalan ang mga hayop na hindi naman native sa inyong lugar para hindi magkalat ang mga invasive species. Gaya na lang ng goldfish. Huwag mong pakakawalan ng mga imported na goldfish sa inyong ilog. At yan ay dahil sa papatayin nito ang mga native na isda sa inyong lugar. Kung meron kang ekstrang pera, pwede ka rin mag-donate sa mga organisasyon na nangangalaga sa mga endangered animals. Ang halimbawa nito ay Philippine Eagle Foundation. Isa itong non-profit organization na tumutulong para iligtas ang natitirang populasyon ng pambansang ibon ng Pilipinas. Ganon din ang grupo ng Mabuaya Foundation. Ito ang organisasyon na tumutulong para muling paramihin ang nauubos na populasyon ng Philippine crocodile.
Nilagay ko ang link ng mga non-profit organization na ito kung paano kayo pwede mag-donate kahit sa maliit na halaga lang na 100 pesos. Ako kasi, 2 taon na akong sumusuporta sa PAWS o Philippine Animal Welfare Society para suportahan at bigyan ng monthly donation. 300 pesos a month, pwede ka nang makatulong sa mga hayop. Ikaw, ano pa ba ang mga simpleng paraan para makatulong sa hayop? I-comment mo na yan nang ma-share mo sa amin. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Gideon at Luvel Gimpayan, Ren, King, Prince at Ace Daryl. Advance happy birthday kay Zian Tobias, Jaden Ezekiel Kenrick, Elia, Mason at Amaya, Zian Rachel at Mami Chanavi, at kina Yuan at Giu Laguerta. Maraming salamat sa inyong panonood na. See you guys in our next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!